Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. At ako pong muli si Gabriel Santiago from Batch 3. At nais ko pong ulit ibahagi sa inyo ang aking daily devotion for today. Na ang ating topic po ngayon for November 9, ano ang biblical na kahulugan ng worship service. Ang ating main concept po ngayon is about worship service. At ang so, alam mo ba na mas madalas nating marinig ang salitang worship service tuwing Sunday o kapag may mga church gathering po tayo. Pero the question is, ano nga ba talaga ang biblical meaning ng worship service? Sa New Testament, may dalawang Greek words na ginagamit para sa salitang worship. Ito ay latreia at liturgia. Galing po galing po ito sa Old Testament roots na tumutukoy sa mga priestly duties o mga sacrificial services. Kumbaga, yung mga ginagawa ng mga pari noon bilang pagsamba sa Diyos. Pero interestingly, si Apostle Paul sa Romans chapter 12 verse 1 ay binigyan ng mas malalim na kahulugan ang salitang latreia. Sabi niya, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." So, ang ibig sabihin po nito, ang worship service ay hindi lang basta pag-attend sa simbahan o pagkanta po ng mga praises, ng mga praise songs. Hindi po ito isang event kundi isang lifestyle. So, sa panahon po natin ngayon, nagkaroon ng modern misconception. Nagkaroon ng modern misconception tungkol sa worship. Akala po ng marami ang worship ay yung oras lang ng Sunday service. Kaya may banda, may sermon, may offering, then tapos na. Pero according to the Bible, yung ayon sa Bible, worship is not something you attend, but it's something that you live out and you carry that on to every day of your life. And worship service is offering oneself to God. At hanggang dito lamang po ang aking daily devotion for today at salamat po sa inyong pakikinig.